Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Tingnan ninyo ang mundong ito. Parang sirang aircon sa MRT, sobrang init sa kabila, sobrang lamig sa isa. Habang ang US ay parang litson sa apoy, ang China ay parang bangkay sa punerarya na naninigas na sa yelo. Sa buong mundo, nagmamahal ang pera. Tumaas ang interest rates. Ang BSP natin, ayun, pinapawisan ng kilikili habang pilit na ginagaya ang bawat galaw ng US Federal Reserve para lang hindi tayo tuluyang malunod sa mahal ng bilihin. Pero sa China, baliktad ang senaryo. Bagsak presyo sila. Deflation, parang mega sale sa Divisoria na walang gustong bumili dahil ang mga tao doon mas pinipiling itago ang pera sa ilalim ng kama kaysa gastusin sa mga bahay na hindi naman matapos-tapos. Ngayon, tatanungin niyo ako bilang isang expert analyst, bakit nagkakagulo ang macroeconomic indicators? Bakit habang ang iba ay namamatay sa mahal ng bilihin, ang China naman ay nalulunod sa sarili nilang sobrang supply? Ito ang tinatawag nating macroeconomic divergence. Isang fancy word para sa magulo ang sistema at walang nakakaalam kung saan tayo papunta. Habang ang BSP ay parang high blood na sa pag-manage ng interes, ang kabilang dako ng mundo ay parang na-freeze sa loob ng freezer. Ngayon, himay natin ang dalawang magkaibang kwentong ito na nangyayari ng sabay. Parang nanonood ka ng dalawang soap opera sa magkaibang channel pero iisa lang ang ending. Tayong mga nasa gitna ang lugi. Part 1. Ang China at ang mga taong ayaw gumastos. O mas tamang sabihin, ang mga taong nawalan na ng tiwala sa bukas. Sa China, ang pinakamalaking problema ay hindi ang pagtaas ng presyo ng bigas o krudo na inirereklamo natin tuwing umaga sa Maynila. Hindi ito ang tipikal na inflation na pamilyar sa atin. Ang problema nila ay deflation, walang gustong gumastos. Kahit ibato mo pa sa kanila ang produkto sa presyong pamigay, itatago lang nila ang pera nila sa ilalim ng kama. Parang yung lola mong ayaw magbangko dahil takot sa scam, pero sa scale ng isang buong superpower. Tingnan natin ang pasyente. Hindi ito lagnat lang, ito ay clinical loss of economic appetite. Sa madaling salita, bakit parang ayaw nang kumain ng mga mamimili sa China kahit bagsak presyo na ang buffet? Diagnosing the illness. Bakit nawala ng gana ang mga tao? Symptom number 1, ang real estate market. Isipin niyo ang Evergrande na parang isang dambuhalang house of cards na biglang hinipan ng realidad. Dito sa atin, pangarap ang sariling bahay. Doon, naging mitsa ito ng pagsabog ng kanilang financial security. Dati, ang pagbili ng kondo sa China ay parang pagpitas lang ng pera sa puno, siguradong tubo. Ngayon, ang mga investments nila ay naging abo na lang. Imagine, ang life savings mo naging drawing na lang na hindi matatapos-tapos. Mas masahol pa ito sa nabudol sa online shopping at ito ang masaklap. Nawalan ng tiwala ang mamamayan. At pag walang tiwala, ang pitaka ay tila naka-lockdown. Bakit ka bibili ng bagong luho kung feeling mo bukas ay wala ka nang matutuluyan? Pag walang trust, walang kaskas ng card. Symptom number 2, ang youth unemployment na halos lumagpas na sa stratosphere. Ang daming degree holders pero ang career path ay tambay mode. Ang chart na ito ay mas nakakahilo pa kaysa sa pagtaas ng presyo ng sili noong 2018. If the future has no jobs, the future has no spending. Sa Pilipinas, pag wala kang trabaho, tambay ka lang sa kanto. Sa China, ang tawag nila dyan tangping o lying flat. Isipin mo yung mga Gen Z na matatalino sana, pero imbes na mag-apply, humilata na lang. Sumuko na sa rat race dahil kahit anong kayod, wala ring mapapala. Symptom number 3, ang mga CEO nila, parang mga politiko natin na biglang nagtatago pag may audit. Takot mag-expand, takot mag-invest. Bakit ka naman susugal kung ang gobyerno mo ay pabago-bago ang isip na parang weather sa Manila? Ang resulta? Yung dating factory of the world, dahan-dahang namamatayan ng ningas. Patay-sindi ang produksyon dahil wala nang bumibili. Parang mall sa Cubao, tuwing weekdays, malungkot, matumal at amoy recession. Dito pumapasok ang tinatawag naming mga expert na classic liquidity trap na may sahog na overcapacity. Punong-puno ang mga bodega ng gamit na walang pambili ang tao. Parang nag-stock ka ng face mask nung tapos na ang pandemic tengga ang puhunan. Para hindi tuluyang malugi, anong gagawin? Desperadong bagsak presyo. Mula $100
gagawing piso na lang basta may pumasok na cash. Ito ang dahilan kung bakit mura ang bilihin sa kanila, habang tayo rito halos hindi na makabili ng sibuyas at buwam. Nariyan na ang obituaryo ng ekonomiya, ang deflation. Akala nyo ba jackpot ang bagsak presyo? Sa mata ng mga ekonomista, ito ang halik ni Judas sa merkado, isang senyales na ang makina ay huminto na sa pag-ikot. Para mas madaling maintindihan ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas na mas sanay sa overpriced na sibuyas at mahal na kuryente, idadaan natin sa simpleng kwentuhan sa gitna ng mausoleum-style traffic sa EDSA. Isipin mo na lang ang mga tao sa Maynila. Takot na takot sa mangyayari bukas dahil sa mga ayuda na lalong nagpamahal sa bilihin. Kaya imbes na maglustay sa mall o mag-upgrade ng cellphone, itinatago na lang nila ang pera nila. Nag-hoard ng cash. Sa China, ang mga kabataan at pamilya ay hindi na kumakagat sa consumerism. Mas pinipili nilang matulog sa pera kaysa gastusin ito sa isang bansang tila nawala na ng direksyon. Dahil walang gumagastos, ang mga negosyo ngayon para lang hindi tuluyang mabura sa mapa ay walang choice kundi ibagsak ang presyo. Parang tinderong nagmamakaawa sa kanto. Yan ang masaklap na sitwasyon sa China ngayon. Part 2. Ang buong mundo at ang pagsunog ng pera. Handa na ba kayong makita kung paano tayo ginagawang abo ng sarili nating mga bulsa? Ngayon, lipad tayo pabalik sa kanluran, sa US, kay Europe. Kung ang China ay parang freezer sa lamig, ang mga ito naman ay parang nagliliyab na hurno. Dito, ang problema ay hindi pagbagsak ng presyo, kundi ang pagtaas na parang walang bukas. Inflasyon. Yung tipong ang sahod mo ay parang ambon lang sa gitna ng El Nino, mabilis sumingaw. Bilang analyst, tinitingnan natin ang mga primary sources ng lamfat na ito. Hindi ito magic, ito ay bunga ng mga maling desisyon at malas na timing. Una, ang post-COVID revenge spending at pagkasira ng supply chain. Isipin mo, parang lahat ng tao sa Manila ay biglang gustong bumili ng iPhone ng sabay-sabay, pero ang barkong may dala nito ay na-stuck sa dagat. Pangalawa, ang giyera sa Ukraine. Akala nyo ba malayo? Hindi. Nagpasipa yan sa presyo ng enerhiya at pagkain global. Parang grab surge pricing na walang katapusan pero sa krudo at trigo ang tama. Pero ang pinakamalaking dahilan, ang overstimulus. Binaha ang sistema ng napakaraming pera na parang baha sa Espanya tuwing uulan. Ang Federal Reserve sa Amerika, umuusok na ang printing press sa kakatrabaho. Nung pandemic, inulanan ng ayuda ang mga tao sa Amerika. Hindi ito yung ayuda nating isang latang sardinas lang. Real cash. Kaya nung nag-o-open ang economy, lumabas silang lahat na parang mga gutom na leon, gastos ng gastos. Ang resulta, masyadong maraming pera na humahabol sa kakaunting produkto. Isipin mo 10 kayong may pambili ng huling kilong sibuyas sa palengke. Siyempre, sisipa ang presyo pataas. Yan ang inflation. Dito na papasok ang mga kontrabida o bayani, depende kung sino ka, ang central banks. At ang boss nila, si Jerome Powell, hawak na ang martilyo para pukpukin ang inflation na yan. Para patayin ang pesteng inflasyong ito na bunga ng walang kwentang paglilimbag ng pera, isa lang ang paboritong martilyo ng mga sentral na bangko, ang pagtataas ng interest rates. Brutal pero epektibo. Sa mundo ng macroeconomic strategy, hindi ito rocket science. Kapag tinaasan mo ang interest rate, technically, ginagawa mong expensive ang pera. Pinapamahal mo ang cost of capital. Resulta, pinapabagal nito ang mga negosyo at pinipigilan ng mga ordinaryong tao na umutang para sa pangarap na bahay o kotse. Sorry na lang kay Mang Jose, rejected ang loan mo. Layunin nilang palamigin ang sobrang init na ekonomiya. Parang lagnat lang yan, binubuhusan nila ng yelo ang sistema para lang tumigil ang pagwawala ng presyo sa merkado. Para mas ma-imagine nating mga Pilipino, isipin nyo ang metro ng gasolinahan sa kanto. Habang tumatagal, mas lalong bumibilis ang ikot ng mga numero habang wala namang nadadagdag na halaga. Kapag sobrang bilis tumaas ng presyo ng sibuyas, gasolina at sardinas dito sa atin, para tayong hinold up sa loob ng sarili nating grocery cart. Wala kang laban, lunok-laway ka na lang habang tinitingnan yung resibo. Kaya ang gobyerno nilolak ang mga credit cards nyo. Ginagawa nilang kasing hirap makautang ang paghahanap ng parking sa Mall of Asia para mapilitan kang magtipid. Ganyan din ang laro ng Amerika. At ang BSP, todo pawis sa paggaya sa kanila. Part 3,
ang banggaan ng dalawang puwersa. Ngayon, eto ang puzzle. Paano nangyaring sabay ito? Bakit hindi nag-align ang mga bituin ng ekonomiya? Habang ang buong mundo ay tila binabangungot sa inflation, ang China ay parang nasa kabilang dimensyon. Reason number 1, ang factory of the world ay hinihingal na. Matapos ang ilang dekada ng pagpapapawis at pagbuga ng usok para tustusan ang gamit ng buong mundo, ang makina ng China ay unti-unti nang tumitirik. Sila ang dating MVP, ang pabrika ng mundo. Dati, yung GDP growth nila, para ring rocket ship ni Elon pataas lang. Pero ngayon, para na lang itong papel na eroplano na nilipad ng mahinang hangin at bumagsak sa putikan. Ngunit heto ang plot twist. Dahil ang mga taga-US at Europe ay pilit na tinitipid ang bawat sentimo dahil sa taas ng interest rates doon, parang tayo lang na nagtitiis sa tuyo habang naghihintay ng bonus, wala nang umu-order sa kanila. Wala nang umu-order sa kanila. Pag walang order, walang kita. At pag walang kita, ang mga higanteng pabrika sa China nagsasara. Parang mga sari-sari store sa kanto na nalugi dahil puro lista na hindi mabayaran. Dahil mahina ang export at matumal ang domestic spending, nagkapatong-patong na ang problema. Reason number 2, ang Amerika. Para silang zombie na biglang nabuhay dahil pinainom ng energy drink na gawa sa COVID stimulus checks. Akala mo bibigay na, pero heto't gising na gising pa rin ang purchasing power. Kahit nag-aapoy na ang paligid sa taas ng presyo, sige pa rin ang shopping ng mga kano. Napakalakas ng momentum kaya kailangan talagang tapakan ng US Fed ang preno ng interest rates para hindi sila tuluyang sumabog. Isang bansa pilit pinapalamig, ang isa naman ayaw nang uminit. At ito ang pinakamalalang bahagi. Reason number 3, ang global capital flight. Isang higanteng vacuum cleaner na hinihigop ang liquidity ng mundo habang tayo rito sa Pilipinas ay nakatunganga sa exchange rate. Pag tinaasan ng Amerika ang interest rates, ano ang gagawin ng mga smart investors? Simple lang ang logic, hindi ito parang ayuda na hinihintay lang bumagsak mula sa langit, ito ay calculated move. Ililipat nila ang pera nila sa US. Bakit? Dahil malaki ang kita o yield doon ng walang risk. Gobyerno ba naman ng US ang sasalalo sa iyo? Kumbaga, ito ang safe haven habang ang ibang bansa ay nagdadasal na lang sa kani-kanilang central banks. Dahil dito, inaalisan ng pondo ang ibang bansa, kasama na ang China. Parang piyesta na biglang naubusan ng litson, lahat nagsialisan na at naiwan ng host na walang pambayad sa utang. Kaya ang hirap para sa China na mag-pump ng pera o mag-stimulate ng ekonomiya nila. Parang pilit mong pinapaandar ang kakarag-karag na jeep pero tuyot na ang tangke. Paano ka uusad kung ang gasolina ng kapital ay lumipad na sa kabilang panig ng mundo? Kung magpiprint sila ng maraming pera at ibababa ang interest rates para lang may gumastos, para lang silang nagbubuhos ng tubig sa butas na balde, lumilipad lang ang liquidity palabas. Mas lalo lang tatakas ang pera ng mga investors papunta sa Amerika para humanap ng mas mataas na interest. Loyalty? Sa mundong ito, ang loyalty ay nasa kung nasaan ang mas malaking yield. Ipit na ipit ang China. Ganyan kasakim ang macroeconomic dynamics. Hindi ito parang utang sa kapitbahay na pwedeng pakiusapan. Pag mababa ang return, goodbye Beijing. At dito na tayo sa pinakaimportante para sa atin. Paano nadadamay ang mga bulsa nating butas na dahil sa sitwasyong ito? Bilang analyst ninyo, alam kong ang tanong nyo sa utak nyo ngayon, ano naman sa akin yan, Daniel? Pareho pa rin namang mahal ang galunggong ko kahit gaano pa katumal ang benta sa Beijing. Huwag niyong isiping ligtas tayo sa gulo ng China at Amerika. Sa totoo lang, may invisible leash na nakatali mula sa Washington diretso sa Roxas Boulevard. Isang malaking kadena na nagdidikta na kung ano ang trip ng US, iyon ang destiny natin. Parang nakamamatay na laro ng Simon Says. Kapag itinaas ng US ang interest rates nila para isalba ang sarili nilang balat, pawis na nunot ang ating BSP. Wala silang choice kundi gumaya at magtaas din kahit pa hirap na ang lokal na negosyo. Bakit kailangang makisabay? Simpleng logic ng mga swapang na investor. Bakit pa sila magtitiyaga sa piso kung mas malaki at mas safe ang kita sa dolyar? Kapag hindi tayo humabol sa rates, tatakas ang puhunan at ang piso mo magmumukhang play money sa sobrang liit ng halaga. At kapag bulagsak ang piso, huwag kang magtaka kung bakit ang sardinas mo ay presyong pang buffet na. Gasolina,
kuryente, materyales, lahat yan binabayaran natin sa dolyar. Import inflation ang tawag dyan o sa madaling salita, legal na nakawan sa bulsa ni Juan. Kaya heto ang masaklap na reality check. Pinapahirapan tayo ng BSP sa mataas na interest rates para lang wag tayong iwanan ng mga foreign investors. Juan de la Cruz, ikaw ang sumasalo ng bawat hataw ng martilyo para lang manatiling stable ang ekonomiya nating parang bahay na gawa sa baraha. Pero sandali, hindi ba pabor sa atin itong deflation sa China? Sino ba naman ang ayaw sa murang Shopee at Lazada find, di ba? Bakit parang problemado pa tayo sa bagsak presyong produkto? Technically, oo. Dahil sa desperasyon ng China na ubusin ang kanilang excess inventory, nagmumukhang buy one take three ang mga appliances at gadget na dumadaan sa Bureau of Customs. Isang pansamantalang pampalubag loob para sa bulsa nating butas na, pero huwag kayong masyadong kiligin. Isa itong double-edged sword na kasing talim ng labaha. Dahil sa baha ng murang made in China, ang mga lokal nating pabrika sa Valenzuela at Laguna ay unti-unting nalulunod. Paano ka lalaban sa presyong halos libre na? Goodbye local jobs. Sa asymmetrical warfare ng pandaigdigang ekonomiya, kapag nagrambulan ang mga dambuhala gaya ng US at China, tayong mga langgam na umaasa lang sa importasyon ang unang napipisa. Isang panig pinapamahal ang utang, ang kabilang panig naman ay pinapatay ang ating lokal na produksyon. At dito na tayo papasok sa huling yugto ng ating trahedya. Handa na ba kayo para sa grand summary ng gulo na to? Para madaling matandaan ng mga kababayan kung mahilig mag-scroll sa TikTok, imbes na magbasa ng trade balance, ito ang China. Walang kagat, walang hype. Bagsak ang demand, kaya bagsak ang presyo. Deflation, mga tol, parang presyo ng kape sa kanto pag walang gustong tumambay dahil sa takot sa aswang. Sa China, mga tao doon, may padlock ang mga wallet. Bakit? Takot. Kapag takot kang magutom bukas, itatago mo ang bawat sentimo sa ilalim ng sahig. Kapag walang gustong bumili, kailangang mag-sale ng mga pabrika hanggang sa malugi sila. Isang bansang puno ng mga taong nag-aabang ng mas mura pa, isang downward spiral ng kuripot. Pero dito sa US at sa rest of the world, kabaligtaran ng laro. Sobrang daming perang na i-print nung pandemya yung mga ayuda na parang confetti na ikinalat lang para magmukhang bayani ang gobyerno. Ngayon, naniningil na ang tadhana sa forma ng inflation. Sabik gumastos ang lahat, parang mga nakawala sa hawla pagkatapos ng lockdown. At dahil nagliliparan ang presyo, ang mga central bank pati na ang BSP nating pawis na pawis kakahabol sa galaw ng US Fed, itinaas ang interes. Preno yan para tumigil kayo sa paglustay ng perang wala namang kayo. Kaya huwag kayong malito. Hindi ito paradox. Dalawang magkaibang reaksyon lang ito sa iisang magulong mundo pagkatapos ng pandemic. Ang isa nanunuyo ang lalamunan sa deflation. Ang isa naman lagnat laki sa inflation. At tayo sa Pilipinas, tayo ang nasa gitna, nanonood habang binubugbog ang ating purchasing power. Isang side na masyadong mainit, isang side na lumalamig ng mabilis. Para tayong nasa gitna ng mall na sira ang aircon sa isang wing, pero freezer naman ang kabilang dulo. At dahil hindi tayo basta-basta nagpapaloko sa mga generic na headline, heto ang pinaka-punchline ng sitwasyong ito. Yung tipong mapapakamot ka na lang sa ulo habang tinitingnan ang bill mo sa kuryente, habang ang mundo ay nagpipigil ng sobrang init ng ekonomiya dahil sa mga palpak na stimulus packages na nagdulot ng hyperinflation. Ang China naman ay pilit pinapainit ang loob ng kanilang mga mamamayang takot na takot gumastos, parang luma at kinakalawang nakalan na ayaw nang magliyab kahit anong kaskas mo ng posporo. At habang ang lahat ay nagpapa-aircon dahil sa global inflation, heto si Xi Jinping na parang nagtatangkang magluto ng kanin gamit ang isang pirasong uling sa gitna ng snowstorm. Isang ekonomiyang unti-unting lumalamig. Tandaan niyo ito, dahil ito ang paradox ng ating panahon. Habang ang mundo ay nagpipigil ng sobrang init ng ekonomiya, ang China naman ay pilit pinapainit ang isang ekonomiyang unti-unting lumalamig. Haze, nakakapagod ding mag-explain ng obvious sa mundong ayaw makinig. Kaya bago pa tuluyang mag-collapse ang purchasing power nyo at maging panggatong na lang ang pera sa wallet nyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan nyong akala ay yayaman sila sa crypto habang ang real estate market ng China ay nagde-demolish sa sarili nito.
Ako si Daniel Reyes, ang expert analyst ninyo na nagpapaalala, ang ekonomiya ay parang traffic sa EDSA, kahit anong gawin mo, naiipit ka pa rin. Paalam. O ayan, para sa mga fact-checkers na walang magawa sa buhay, heto ang listahan ng sources ko. Galing sa Real World Trauma at ilang libro na mas makapal pa sa mukha ng mga politiko. Hindi pa tayo tapos. Kung akala nyo ay sapat na ang surface level analysis para maintindihan ang gulo ng mundo, nagkakamali kayo. Welcome sa extra lecture, ang anatomya ng pagbagsak. Kung nandito pa kayo, ibig sabihin gusto nyo talagang masaktan sa katotohanan. Himay natin ang data. Parang pag-check lang yan ng bank account pagkatapos ng sahod, masakit pero kailangang makita. Nagsimula ang sakit ng China noong 2008 upang iligtas ang sarili nila sa global crash. Nagprint sila ng trilyon-trilyon para sa infrastructure. Parang yung kapitbahay mong nag-loan sa 526 para lang maghanda sa piyesta, mukhang mayaman sa simula pero baon na pala sa utang. Gumawa sila ng mga tulay patungo sa kawalan. Mga ghost cities na walang nakatira. Sa atin, drainage lang ang paulit-ulit na binubungkal. Sa kanila, buong skyscrapers ang nakatayo pero walang tao. Literal na sementeryo ng pera. Tingnan nyo to. Isang buong syudad pero walang tao. Noong 2008, imbes na itago ang pera sa ilalim ng kama tulad ng mga lolo natin sa Binondo, nilunod ng China ang bansa nila sa semento. Para sa kanila, ang lupa at kondo ang ultimate piggy bank na hindi mababasag. Dito pumapasok ang hilig nila sa pre-selling. Bago pa man mahukay ang pundasyon, bayad na ang buong unit. Tunog pamilyar, no? Parang yung mga kondo sa Cubao na 10 taon ng coming soon, pero yung down payment mo, nasa bulsa na ng developer. Pero imbes na itapos ang bahay, ginamit ng mga developers ang pera nyo pambili ng mas maraming lupa. Utang pambayad sa utang. Isang higanting pyramid scheme na binalot sa pangalang economic growth. Isang malaking bula na konting kiliti na lang, sasabog na. Pero natauhan ng Beijing. Inilabas ang 3 red lines policy. Parang nanay na biglang nag-cut ng credit card dahil sa sobrang gastos. Sinakal nila ang daloy ng utang. Sabi nila, tama na ang party, magbayad na kayo. Resulta, sumambulat ang lahat. Evergrande, Country Garden, mga higanting akala natin ay too big to fail ngayon naghihingalo. Pagputol sa utang, sumabog ang bula. At kapag ang pundasyon mo ay gawa sa utang, asahan mong guguho ang buong bubong. Yung pangarap mong kondo, naging ghost town. Ang masakit, yung monthly amortization mo, diretso sa bulsa ng kumpanyang baon sa utang. Wala silang bahay, wala pa silang pera. Doon tuluyang sumabog ang tiwala sa sistema. Kapag naramdaman ng tao na ginisa sila sa sariling mantika, anong gagawin? Mag-iipon sila imbes na gumastos. Isasara ang wallet, isasara ang bibig. Parang lola nyo lang na mas tiwala sa ilalim ng banig kaysa sa bangko. Ito ang tinatawag nating paradox of thrift. Maganda para sa individual ang magtipid. Pero kapag ginawa nating lahat yan ng sabay ay mamamatay sa gutom ang ekonomiya. Isang dambuhalang alkansya, pero tuyot ang paligid. Basic economics. Kung walang bibili ng Jollibee, magsasara ang sangay. Kapag nagsara, mawawalan ng trabaho ang crew. Kapag walang trabaho ang crew, wala siyang pambili ng bagong sapatos sa SM. Isang malaking ikot ng nganga. Chain reaction yan. Isang downward spiral na tinatawag nating deflationary trap. Kapag bumagsak ang demand, babagsak ang produksyon sa factory hanggang sa tuluyang mag-collapse. Isang bangungot na ayaw gisingan ng mga opisyal sa Beijing. Ngayon, silipin naman natin si Uncle Sam. Habang nanginginig sa ginaw ang ekonomiya ng China, bakit ang tate parang nasa loob ng pugon sa init? Bakit hindi nila maranasan itong deflationary nightmare na to? Dahil ang stimulus ng US hindi dumaan sa mga ghost cities o mga sementong walang nakatira. Ang ginawa nila, helicopter money. Imbes na ibuhos sa mga developer na mandarambong, direkta nilang binagsak ang pera sa bulsa ng mga mamamayan. Literally, pinadalhan nila ng tseke ang mga tao nung pandemic para lang manatili sa bahay. Habang tayo dito sa Maynila, naghihintay sa ayuda na kasing nipis ng papel, ang mga Amerikano nakatanggap ng 1,200 stimulus check habang naka-Netflix lang. Kaya paglabas ng mga tao mula sa lockdown, akala mo nanalo sa loto. Revenge spending kung tawagin. Sumugod sa mga restaurant,
nag-book ng flights at bumili ng kotse na akala mo wala ng bukas. Ang perang galing sa langit, naging gasolina sa apoy ng demand. At siyempre ang mga negosyante hindi palalampasin yan. Nakita nilang hitik sa pera ang tao kaya yung dating 10 na burger ginawa nilang 50. Corporate greed meets high demand. Diyan nagsimula ang lamfat na nagpapaiyak sa buong mundo ngayon. Para tayong tumitingin sa isang pasyenteng na overdose sa sariling stimulus. Ang inflation sa tate, hindi na lang basta simpleng lagnat, naging chronic disease na to. Parang diabetes ng ekonomiya mahirap gamutin kapag kumalat na sa dugo ng global market. Tingnan nyo tong speedometer. 8% sa loob ng 4 na dekada, ngayon lang ulit humarurot ng ganito kabilis ang presyo sa Amerika. Mas mabilis pa sa pagkaubos ng ayuda mo tuwing kinsenas. Kaya si Jerome Powell, wala ng choice kundi pindutin ng paulit-ulit yung rate hike button habang lumalamig ang kape niya. Mula halos zero, tinalo nila sa mahigit 15%. Parang yung kapitbahay mong Bombay na biglang nag 5-6 dahil nalaman niyang wala ka ng pambayad. Heto ang resibo. Hindi lang ito basta pagtaas. Ito ang pinaka-agresibong paghihigpit sa sinturon sa modernong kasaysayan. Para itong emergency brake sa isang tren na humaharurot, asahan mong maraming mabe-breakdance sa loob ng bagon. Kaya nandito tayo ngayon, parang naglalakad sa tightrope, isang mundo na hinihila ng dalawang malakas na magnet. Ang China na nilalamig sa deflation at ang US na nagbabaga sa inflation. At tayo sa gitna, pinapawisan habang nanonood ng banggaan ng mga higante at sino ang naiipit sa gitna ng banggaan na to. Ang mga umuunlad na bansa ang mga tinatawag na emerging markets kuno, gaya natin. Para tayong anak sa gitna ng hiwalayan ng magulang. Kahit anong side ang piliin mo, talo ka pa rin. Dahil sa globalization na yan na ipinangako nilang magpapayaman sa lahat, ang mga supply chains natin ay nakagapos sa parehong higanteng ito. Wala tayong kawala. Ang bawat pyesa ng gadget mo o sangkap ng kinakain mo dumaan sa pressure cooker ng dalawang to. Kapag matamlay ang China, wala silang gana o pambili ng raw materials mula sa atin. Ang mga saging, nickel at semiconductors natin, nakatambak lang, naghihintay ng buyer na wala namang pambayad, bagsak ang exports, butas ang bulsa ng gobyerno. At habang pilit na hinahabol ng Bangko Sentral ang interest rate ng Fed para lang hindi magmukhang basura ang piso, ang utang panlabas natin na nakabase sa dolyar, biglang lumulobo. Para tayong nagbabayad ng utang sa Bombay na biglang nagpalit ng calculator. Isang malutong na double whammy para kay Juan de la Cruz. Hindi sapat na mahal ang bilihin dahil sa inflation, kailangan pa nating pasanin ang bigat ng world politics. Good luck na lang sa ayuda nyo, baka pambili lang yan ng 1 kilong sibuyas. At ano ang sagot ng mga lokal na politiko natin? Well, ibibigay ko sa inyo ang analytical observation ko at spoiler alert, hindi ito maganda sa pandinig. Band-aid solutions. Mamimigay ng konting ayuda, magpapapreskon, pero hindi inaayos ang structural na problema. Parang nilagyan mo lang ng face mask ang butas sa baga ng ating ekonomiya habang nagpapakuha ng litrato. Hindi pwedeng labanan ang global macroeconomic trends gamit ang PR stunts. Ang kailangan natin, matatag na pundasyon. Hindi yung typical na bahala na o diskarte lang mentality na laging nauuwi sa pagpapawis ng ating Bangko Sentral. Kailangan nating palakasin ang sarili nating agrikultura at industriya para hindi tayo parang dahon na tinatangay ng ihip ng hangin mula Beijing at Washington. Ang soberanya ay nagsisimula sa kung ano ang nasa loob ng ating bulsa. Sa geopolitical at macroeconomic strategy, survival of the most adaptable ang laro. At sa ngayon, mukhang taya tayo sa larong hindi natin kontrolado ang rules. Nakikita na natin ang paglipat, ang ibang mga kumpanya nag-alisan na sa China at lumilipat sa Vietnam at India. Parang yung tropa mong lumipat ng tambayan dahil wala ng libreng pulutan. Negosyo ito, hindi charity work. Tayo, nandito pa rin, nakatingin sa kawalan, umaasang may magbibigay sa atin ng grasya. Para tayo naghihintay ng ayuda sa gitna ng baha habang yung mga kapitbahay natin nagtayo na ng sariling bangka at naglalayag na palayo. Oras na para magising. Ang pagbaba ng presyo sa China at pagtaas ng interest sa US ay hindi lang balita sa dyaryo na pwedeng pambalot ng tinapa. Alarm clock ito na sumisigaw sa mukha mo habang mahimbing ang tulog mo sa pansitan. Ito ang nagdidikta
kung magkano ang bigas mo bukas, kung may trabaho ka sa susunod na buwan, at kung kaya mo pang bayaran ng kuryente mo bago ka maputulan. Hindi ito teorya sa classroom, ito ang kumakalamong sikmura. Bilang expert analyst, hindi ako nandito para magbigay ng false hope o magdrawing ng rainbow. Nandito ako para basagin ang mga ilusyon nyo bago pa kayo tuluyang malunod sa utang at maling akala. Huwag kayong pauto sa mga feel-good gurus sa TikTok na nagsasabing ligtas tayo rito. Sa ekonomiya, walang isolation ward. Kapag ang China ay bumahing ng deflation, ang buong mundo pati na ang nananahimik mong pitaka ay sinisipon. Lahat tayo ay pasahero sa iisang barkong butas ang ilalim. Isipin mo, isang barkong hinahampas ng naglalakihang alon ng deflationary pressure mula sa Beijing sa kaliwa, habang pinapasok naman tayo ng tubig ng dollar inflation mula sa US Federal Reserve sa kanan. Double whammy, pero ang gobyerno natin busy pa rin sa kakarebrand ng slogans. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, ang tangi nating magagawa ay huwag maging pabigat. Intindihin ang direksyon ng hangin. Huwag umasa sa kapitan na tulog sa pansitan. Ihanda mo ang sarili mong salbabida dahil walang ayuda na sasapat kapag lumubog ang lahat. Para sa ordinaryong Juan, itigil ang kaka-add to cart para sa panandaliang dopamine hit. Bayaran ang mga utang mong may interest rate na mas mataas pa sa height mo. Ang tunay na financial freedom ay hindi galing sa himala, kundi sa disiplinang wala tayo. Huwag kayong magpanik na parang ngayon lang nangyari ito. Ang bear market at global shifts ay parang mga ex nating toxic, babalik at babalik sila. Ang tanong, sa susunod na ikot ng cycle, biktima ka pa rin ba ng sistema o handa ka na sa susunod na bagyo? Kaya ang pinakamagandang investment na pwede mong gawin ngayon ay ang pag-intindi sa realidad. Hindi yung aasa ka sa next gold rush o sa pangakong pag-unlad ng gobyerno na kasing labo ng signal sa probinsya. At bago ko tapusin ang extra lecture na ito na malamang pampaantok nyo na sa gabi habang iniisip nyo kung paano pagkakasyahin ang sahod nyo sa mahal ng bilihin, uulitin ko ang punto ng ating discussion. Hindi ito chismis lang sa kanto. Ito ang mekanismo ng perang unti-unting lumalamon sa purchasing power mo. Ang mundo ay nasa isang tug of war ng macroeconomics. Sa kaliwa, ang deflationary spiral ng China na hihila sa atin pababa. Sa kanan, ang inflation na pinapatakbo ng printing press ng West. Habang ang China ay nasa bingit ng isang disinflationary death spiral because of fear of spending, ang kanluran naman ay nalulunod sa sobrang demand na gawa ng mga ayuda na wala namang backing. Ang kakulangan ng demand ng isa ay bumabangga sa sobrang demand ng isa. Isang macroeconomic car crash na tayo ang nasa backseat. Hindi na magkatugma ang mga planetary gear ng ekonomiya. Ang US Fed ay sige ang apak sa preno ng interest rates para palamigin ang inflation, habang ang China ay desperadong binababaan ng presyo para lang may bumili. Monetary policy is failing to synchronize at ang ating BSP, hele-hele pa, pinapawisan sa pag-aabang kung sinong giant ang unang kukurap. At tayo rito sa gitna, bilang mga observers at biktima ng global tug of war na ito, ay hindi na pwedeng umasa sa pangako ng gobyerno o sa mga investment na kasing tibay lang ng karton. Sa mundong ito, ang hindi marunong bumasa ng trend ay siguradong maiiwanan. At tayo, bilang observers at biktima, ay dapat maging matalino. Huwag nyo nang hintayin na maging kasing mura ng junk food ang pangarap nyo dahil sa bagsak presyo ng China o kasing mahal ng ginto ang bigas dahil sa inflation ng West. Kaya lagi ninyong tatandaan, habang ang mundo ay nagpipigil ng sobrang init ng ekonomiya sa isang panig at naninigas naman sa lamig ng deflation sa kabila, ang tanging investment na may sigurado ay ang pag-unawa sa realidad. Ito si Daniel Reyes para sa kaalaman sa paligid natin. Habang ang West at ang Fed ay nilalagnat sa taas ng inflation, ang China naman ay pilit pinapainit sa pamamagitan ng desperate stimulus measures. Ang isang ekonomiyang unti-unting lumalamig. Ayaw na nilang gumastos para mga kababayan nating binaun na sa limot ang konsepto ng luho dahil sa takot sa bukas. Ngayon, kung gusto nyo pang masira ang araw nyo at makita kung paano tayo ginigisa sa sariling mantika ng mga maling polisiya, may mga iba pa akong video tungkol sa inflation sa Pilipinas. Pindutin nyo lang dyan sa screen. Promise, ma-stress kayo pero at least hindi kayo mangmang sa galaw ng mundo. Tandaan, kaalaman lang ang currency na hindi na de-devalue. Muli, ako si Daniel Reyes.
Nagpapasalamat sa inyong oras na sana ginamit nyo na lang para maghanap ng extrang sideline. Dahil sa bansang ito, literal na pangarap na lang ang maging middle class, habang ang BSP ay parang high school student na nanggagaya ng sagot sa test paper ng US Fed. Mag-ingat kayo sa mga expert na puro hype lang ang baon. Lawo, subscribe. Huwag mo nang hintaying masunog ang savings mo sa ilalim ng kama. Wamp wamp, doon nagtatapos ang ating purchasing power.